ang pangungulila mo sa akin. Mili. Daryl. Daryl. Daryl! Anong ibig sabihin nito, ha? Siya ba ang babaeng ipinalit mo sa akin? Nadia, kuwan, magpapaliwanag ako sa iyo. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Malinaw na sa akin ang nakita ko na naghahalikan kayo! Nadia. Daryl, siya ba ang sinasabi mong nobya mo? Maganda pala siya eh. Oo, Lily. Siya ang nobya ko. Dati! Pero ngayon, hindi na. Kaya magmula sa araw na to, break na tayo! Ano? Magbe-break na tayo baka. Ituloy mo na Hindi ako. na! Nagising na ako sa aking kapaliwan sa'yo, Daryl. Masakit man sa akin ang nakita ko. Pinuputol ko na ang relasyon natin! Pero bago ako aalis, ito ang para sa'yo! Sige! Ituloy na ninyo ang ginagawa niyong kabastusan! Diyan na kayo! Nadia, sandali lang! Nadia, mag-usap muna tayo! Nadia! Hindi lahat ng kwento nabibigas, pero lalo sa sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsan tinago. Ngayon ay dinama sa radyo. Halina't samahan mo ako makinig, damhin ang mga kwento ng minsan na nasasaktan, nagmahal at muling umasa. Alam mo na niya, huwag ka nang magtampo. Alam mo naman na malapit na ang aming graduation, kaya busy ako. Ang sabihin mo, busy ka sa pakikipaglambingan mo sa ibang babae kaya hindi mo ako dinadalaw. Maniwala ka naman sa akin, Nadia. Ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko. Kaya huwag kang maghinala na may iba pa akong nililigawan. Totoo ba yung sinasabi mo? Siguro binobola mo lang ako para hindi ako magalit sa'yo, no? Ikaw naman, Nadia. Matagal na tayong may relasyon. Ngayon ba na bobolahin pa kita? Siyempre, para makalusot ka lang sa ginagawa mo. Gumagawa ka lang ng dahilan eh. Pero pag nalaman ko na may iba ka, makikita mo kung anong gagawin ko at pagsisisihan mo habang nabubuhay ka. Ano? Pwede ba, Nadia? Huwag ka nang mainis. Dahil hindi naman kita niloloko eh. Mahal na mahal kita. Kaya huwag ka nang magduda sa pagmamahal ko sa'yo. Sa ngayon, paniniwalaan kita. Pero pag nahuli kita sa akto, alam mo na ang gagawin ko. At ikaw ang sisisihin ni Mami. Kaya magtino ka. Oh, Nadia, mabuti at umuwi ka na. O ano, nakapag-usap ba kayo ni Daryl? Saan ba siya pumunta? At hindi ka niya dinalaw dito? Opo, Lola. May dahilan na naman siya. Pero ewan ko ba? Kinakabahan ako eh. Parang hindi siya nagsasabi ng totoo. Apo, kailangan na magtiwala ka sa kanya para hindi kayo mag-away at maging maayos ang inyong relasyon. Hindi ko talaga maiwasan ng mag-isip ng masama, Lola. Dahil hindi siya tumutupad sa pangako niya. Sabihin na dadalaw pero lagi siyang palpak. Hayaan mo lang yun, Apo. Dahil wala kang mang nakikita eh. Dapat may ebidensya ka bago ka mambintang. Ewan ko ba, Lola, pero alam ko may ginagawang kalokohan na ang Daryl na yon. Oo, sige, tama na, Apo. Para hindi ka magkaproblema. Kung sakaling may iba siyang nililigawan, bahala siya. Dahil hindi ka naman ang mawawalan ng ibang nililigaw sa'yo. Dahil may itsura ka. At malapit ka nang gagraduate sa kurso mo. Opo, Lola. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman pinapabayaan ang aking pag-aaral eh. Para hindi magalit si Mami sa akin na naghihirap sa trabaho doon sa abroad. Ano, kumusta ka na, Daryl? Kailan bang graduation niyo, ha? Sa susunod na buwan na, Daddy. At kailangan na dadalo kayo ha, para masaya naman ako. Aba, oo naman, iho. Kahit may importante akong lakad, ikakansil ako para lang makadalo ko sa graduation mo. Salamat, Daddy. Alam po ninyo, kayo ang aking idolo eh. Kaya ang pinili kong kurso ay criminology. Dahil gusto ko ring maging polis na kagaya ninyo.
Very good, iho. Talagang yan ang pangarap ko para sa'yo. Dahil malapit na akong magretiro. At ikaw na ang papalit sa akin sa serbisyo. Alam niyo, Dad, maraming humahanga sa inyo. Dahil laging nasa pahayagan at telebisyon na nagagawa ninyo ang inyong mga misyon. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang pulisyo. At sana mas higitan mo pa ang nagawa kong kabayanihan sa bayan. Opo, Daddy. Ipapangako ko sa inyo. Lahat ng bili ninyo ay susundin ko para parangalan din nila ako at hahangaan ng tao. Ito ang hirap sa trabaho ko. Puro gabi ako lumalabas at araw natutulog. Kung wise lang sana ang mga magulang ko, siguro hindi ko daranasin ang hirap ng buhay. Baka nakapag-aral pa ako sa kolehiyo. Hindi ganito na isang GRO. Kailangan kong magtrabaho para sa aking pamumuhay. Kailan na kaya ako makakaahon sa ganitong trabaho para maging maayos ang buhay ko? Ayoko sana ang ganitong buhay. Pero wala akong gawa kundi maghintay sa taong mag-aahon sa akin sa aking kalagayan. Pero hindi sigurado na may gustong umibig sa akin, no? Dahil sa uri ng trabaho ko. Nakakahiya. Dahil isa akong bayaran na babae. Talagang walang papatol sa akin. Sana naman, tulungan niyo ko, Diyos ko, para matupad ang pangarap ko na makaahon sa ganitong uri ng trabaho. Sana po. O, Nadia, Apo. Nandito ka pala sa tirasa. Bakit, Apo? May hinihintay ka ba? Opo, Lola. Dahil may usapan kami ni Daryl Dadalaw dito sa atin ngayon. Ganun ba? Sana, dito na sa loob ka maghintay, Iha. Kung pupunta dito, ay kakatok naman yun sa pintuan. Dito muna ako, Lola. Magpapahangin ako dito kasi ang sarap ng simoy ng hangin. Sige, Apo. Samahan muna kita dito. Habang wala pa si Daryl na pupunta dito, ay mag-usap tayo. May itatanong sana ako sa iyo, Apo. May nahahalata ka ba sa nobyo mo na nagbago na ang pagkikitungo sa iyo? Opo, Lola. Dami niyang dahilan kung hindi siya makapunta rito. Alam ko, Lola, hindi tapat yung pag-ibig niya sa akin. Hindi kaya tama ang hinala mong yan? Sana patunayan mo kung totoo yung hinala mo. Huwag mo siyang husgaan kaagad hanggat hindi mo nanghuli na may ibang kasama. Basta, Lola, hindi ako pwedeng magkamali sa hinala ko. May ibang babae na kinahuhumalingan niya. Kaya tignan ko kung pupunta siya rito at saka ko siya paniniwalaan na hindi niya ako niloloko. Oh, alam mo, Rose, nakarami ka na ba? Medyo mahina ngayon ang kita, no? Oo nga, friend Kulang pang pambili ng kailangan sa bahay. At sigurado na mali lang ang baon ng kapatid ko. Ay, naku. Sana dumating ang mga customers natin para titiba tayo. Tisin natin ang amoy ng mga naglilibang at yung iba naman, mga kuripot. Pero sagad naman ang paggamit nila sa ating katawan. Ay, nako. Totoo yan, friend. Kaya nainis nga ako Pero di ko naman masaway. Magagalit pa. Gaya nung minsan. Parang manyakis. Akalain mo na barya lang ang ibinayad. Ano? Butit hindi natapat sa akin. Kundi, makakatikim sa akin ng malutong sampal. Anong akala niya? Bilasang isda ang binili? Ay, nako. Talagang ang hirap ng ganitong trabaho, no? Hindi ka pwedeng pumili ng gusto mo. Dahil ang habol natin ay makarami ng kita. Tama ka dyan. Pero, sino naman kaya ang maaawa sa atin kung ganito tayo? Baka tatada na tayo sa ganito na walang asenso. Ay, nako. Huwag na tayong mangarap na giginhawa ang buhay. Baka mabigo pa. Hintayin na lang kung ano ang magiging kapalaran natin sa bukas na darating. Naku mga pards, malapit na ang graduation at di na tayo magkakasama. Oo nga, Bars. Ano kayang mabuti natin gawin para masaya ang pagsasama natin, no? Ano pa, di pwede tayong maghanda ng konting pangsalo-salo natin at magkwentuhan, ganun. Tama ka.
Nag-iisip ako kung paano tayo magiging masaya ng ating mga kagrupo. Ikaw, ano bang naisip mo, Pards? Mabuti pa. Magpikling tayo sa beach para di na tayo gagastos ng malaki. Pwede rin, pero tanungin ko yung mga ibang kasama natin kung payag sila na kinapin sa beach ang pagbabanding natin. Sige, ikaw ang bahala na magsabi sa kanila sa ating plano. Para alam ko kung anong gusto nila. Para masaya ang grupo natin. Okay, Pards. Sana pag-usapan natin na dapat may contact tayo sa isa para malaman natin kung anong kalagayan ng bawat isa sa atin. Ayos, Pards. Tama yung naisip mo. Oh, halika na. Oras na ng ating klase. Oh, Nadia po. Halika na po at kakain na tayo ng almusal. Mauna na kayo, Lola. Mamaya na ako kakain. Wala pa kasi akong gana eh. Ay, nako, apo. Huwag kang masyadong mag-isip tungkol sa nobyo mo. Anong malay mo? Baka may importanteng ginagawa. Kaya hindi kanya nadadalaw. Bakit no, Lola? Lagi siyang nagte-text sa akin para malaman ko kung ayos ang kanyang kalagayan. Pero ngayon, hindi na sinasagot ang mga text ko. Kaya, Lola, hindi na niya ako mahal. Apo, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ikaw lang ang nahihirapan. Ayokong makita ka na naapektuhan dahil lang sa kanya. Ituon mo ang iyong panahon sa pag-aaral mo dahil malapit ka na rin magtapos. Opo, Lola. Hayaan nyo, susundin kong lahat ang mga bilin nyo para hindi kayo magkaproblema sa akin. Sige na, La. Mauna na kayong kumain. Susunod na po ako. O ano, Daryl? Baka may kailangan ka pang bayaran o kaya bibilhin, ha? Opo, Dad. May mga project pa akong dapat ipasa. Kaya kailangan ko ng bilhin. May sabihin mo sa akin para mabigyan kita ng pera. May dapat maaga kang magpasa ng mga projects ninyo para hindi ka gahulin sa oras. Opo, Pagpasa Dad. ninyo, ha? Ang dami pang requirements ng mga instruction namin. Bago pirmahan ang mga clearance namin. Oo naman, anak. Kaya kailangan mong gawin ang lahat ng mga projects ninyo. O kaya kung anong kailangan na ipasa para wala kang problema. O sige, sabihin mo na sa akin para mabigyan na kita ng pera at mabili mo ng mga kailangan na bilhin. Opo, Dad. Nandito na po na nakalista para wala po akong makalimutan at bilhin ko na agad. O sige na, sandali lang at kukuha ko ng pera na kailangan mo para makabili ka na ng mga pangangailangan mo, ha? Ayun na si Dad. Sana dagdagan niya para may pambili ako ng regalo ko kay Nadia. Dahil hindi ko na naman nadalaw. At sigurado, magagalit na naman yun sa akin. Oh, Nadia po. Malungkot ka na naman. May problema ba? Kwan po kasi, Lola, na naginip po ako. Parang hindi ko kayang tanggapin kung gano'n ang mangyayari. La, totoo bang panaginip? Bakit, apo? Ano bang napanaginipan mo? Sabihin mo sa akin para gumaan ang bigat ng dibdib mo. Lola, na naginip kasi ako na may ibang babae daw si Daryl. Kaya napakasakit sa akin yun. Parang tinik sa dibdib ko yun eh. Ay, Nadia po, panaginip lang yun. Hindi totoo yun. Siguro, may hinala ka, kaya kahit sa pagtulog mo ay iniisip mo pa rin, di ba? Opo, Lola. Dahil halata naman eh, na nagbago na siya sa akin. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko ngayon, Lola. Kailangan na kausapin mo siya ng masinsinan at mahinaon. Para sabihin sa'yo ang totoo. Huwag mo siyang awayin, ha? Hindi ko po alam, Lola, kung mapipigilan ko ang aking sarili. Hindi ko po alam. Oh, ano na ang resulta ng pagkikipag-usap sa ating kagrupo, Pards? Anong sinabi nila sa plano nating pag-jamming? Ang sabi nila kasi, subukan daw natin na pumunta sa beer house. At uminom tayo ron. Ano? Hindi ko gustong pumunta sa beer house, Pards. Kayo na lang. Ano ka ba naman, Paz? Kailangan na sumama ko. Tigkapi-hapi tayo. Subukan natin uminom doon. Maraming magagandang chicks doon. Aha? Hindi ko alam, Pards. Kung sasama ako o hindi. Basta sumama ka. Dahil lang sabi nila, ang hindi sumama, bakla. Panpari, pero... Sige na, Paz.
Dahil kasama mo ang grupo eh. Ha? Huwag mong sabihin na hindi ka tuli na lalaki. O ano? Sasama ka ba? O hindi? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Pards, ang sabi ng mga tropa natin mag-happy namin tayo sa Iber House. Huwag naman tayo doon. Ha? Eh, bakit dun pa? Sana sa beach na para hindi na tayo gumastos ng malaking halaga. Eh, kayo na lang pumunta. Hindi naman pwede na hindi ka kasama, pare. Subukan lang natin, uminom. At maraming magagandang chicks doon. Ha? Huwag ka mag-alala, pare. Kasama mo kami. Dahil pag hindi ka sumama, baka sabihin ng mga tropa na bakla ka. Ano? Sasama ka ba o hindi? Ha? Sige na nga, sasama na ako. Pero dapat, sandali lang tayo ha. Para di maghinala ang daddy ko kung saan ako pumunta. Hindi naman pwede yan, Pards. Naiiwan mo kami. Kung sabay tayong pumunta roon, sabay din tayong uuwi. Di ba? Ano? Oo, magkalang tumanggi. Mag-isama ka naman. Dahil parang ito yung ating jamming na magbabarkada. Walang iunan. Sama-sama. Sige na nga. Para wala kayong masabi sa akin. Sasama ako. Bahala na akong gumawa ng dahilan para makasama ako sa ating jamming. Talagang hindi na ako importante kay Daryl. Lagi na lang akong pinaghihintay. Hindi siya dumating. Makikita niya, hindi ko siya kakausapin para madala siya. At alam niya na may nobya siya na kailangan niyang dalawin. Ay, Nadya, Apo. Nandito ka pala sa sala. Nagmumukmuk ka na naman. Eh, bakit ba? Ano na naman bang problema? Tignan niyo, Lola. May pangako siya na dadalawin niya ako kagabi. At sa labas kami kakain. Pero hindi siya pumunta rito. Ay, naku, Apo. Hindi ko alam kung bakit nangyari yan. Eh di, tanungin mo na siya. Baka may dahilan kung bakit hindi kanya nadalaw. Alam niyo, Lola, talagang totoo ang hinala ko. May kinababaliwan siyang babae. Kaya mas mabuti pa yata na mag-break na kami para hindi na ako mag-alala pa. Ay, Nadya, Apo. Isipin mong mabuti ang desisyon mo. Kung gagawin mo yan, kaya mo na ba nalalayo siya sa'yo? Ay, ikaw ang bahala kung ano ang gusto mo. Eh, pero masasaktan ka lang. Di bali, Lola. Basta mawalan na ako ng problema. Siguro naman, lilipas din ang sakit ng dibdib ko kung sakaling kakalas ako sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Basta nandito lang ako na dadamay sa'yo. Ano man ang mangyari sa iyong desisyon. Dad, may sasabihin po sana ako sa inyo. Sana payagan ninyo ako na dumalo sa karawan ni Sammy. Magja-jamming kami ng aming kagrupo. Sige, iho. Basta huwag lang kayong lalabas kung magja-jamming kayo. Alam mo naman, ang panahon ngayon, delikado. Kahit mga lalaki kayo, baka may kumursunada sa inyo. Salamat po, Dad, at pinayagan ninyo ako. Para wala namang masabing mga kabarkada namin. Dahil yun daw ang aming despedida sa aming magkakabarkada. Alam ko na may inuman sa pagsasama ninyo. Sana huwag sobra. Kapag uminom kayo, anong alak ha? Baka may first time lang na uminom sa inyo, mahilo. At kung ano pang mangyari, lalo na sa'yo, iho. Opo, Dad. Konti lang naman po. Dahil alam ko na patikim-tikim lang ako sa alak. Sige, iho. At magpapahinga na ako. Teka, bibigyan ka pala kita ng ekstrang pera mo. Para may maiyampag ka naman sa mga kasama mo. Eto, idagdag mo. Salamat po, Dad. The best ka talaga. Dahil lahat ng kailangan may binibigyan ninyo sa akin. Maraming salamat po. Sige lang, taga lang, mga boys. Masaya tayo mga gabi. Dahil malapit ng graduation natin. Okay. Boys, bakit tapos hindi kami inom? Kanina pa nakatingin sa'yo
Tiningtingnan mo yung sumasayo na chicks, ha? Siguro type mo yan, ano? Pards, Oh, ibang ganda ng babae niyan. Nakakaakit sinong tumingin sa kanya. alam mo kung kusunada mo, kausapin mo, lapitan mo. Para pumunta dito sa aking lamesa. Pagkatapos niyang sumayaw, ha? Ha? Pwede ba yun, Pards? At gusto ka niyang makasama natin? Oo naman, Pards. Gusto niya. Basta pag kusunada mo, di pwede ko siyang kausapin. At maitipo mo siya dito. Pagkatapos niyang sumayaw, lapitan mo. Kuan, huwag na, Pards. Baka mahal ang bayad niya. Hindi, Pads. Hindi ka pagkusunada mo. Hindi, ako na lang yung maglalabas mamaya sa kanya. Sige. Ha? Sige, Pards. Gusto ko siyang makasama dito sa lamesa natin. Ayan, malapit na siyang matapos sumayaw. Sandali, sisinisan ko siya. Psst! Oh, ayun. Tumango siya, pare. Siguradong pupunta dito yan pagkatapos niyang sumayaw. Nadya, apo, malalim na ang gabi. Nandito ka pa sa tabi ng bintana. Ay, ang mabuti pa, matulog ka na. Lola, dito pa ako. Baka dadalawin ako ni Daryl ngayong gabi. Mauna na kayong matulog, Lola. Pero apo, tingnan mo ang oras, oh. 11:00 na ng gabi. Hindi na siya pupunta rito. Kaya wag mo na siyang hintayin. Lola, may usapan po kami na pupunta siya dito ngayong gabi. Kaya hintayin ko na siya, baka darating siya. Ay, nako. Paano kung hindi na siya dumating? Di mapupuyat ka lang. Baka magkasakit ka pa. Kung mangyayari yan, Lola, na magkakasakit ako, kasalanan ng lalaking yon. Talagang nakalimutan niya ako, Lola. Kaya totoo yung hinala ko na may iba na siyang kinalolokohan na babae. Visit, hindi man lang siya mag-text sa akin. Apo, huwag mong masyadong isipin ang pag-ibig. Baka masiraan ka pa ng bait. Mahal na mahal ko si Daryl, Lola. Para sa akin, siya lang nasa puso ko. Kaya kailangan ko lagi kong nakikitang lalaking pinakamamahal ko at lagi kong nakakausap. Nadya, apo, sana pakinggan mo ako. Bigyan mo naman ang sarili mo ng pahinga. At huwag mong masyadong isipin ang nobyo mo. Para hindi masira ang magandang kinabukasan mo. Sana, pakinggan mo ang mga bilin ko sa'yo, apo. Boyfriend, nagsinya sa'yo, oh. Mga poging nasa lamesa. Nagustuhan yata ang sayaw mo. Naku, tiba-tiba ka na naman. Mukhang may kayang mga yun, ah. Sana nga, friend. Dahil kailangan ko ng pera, magbabayad na naman ako ng ilaw at tubig at sa pagkain ko pa. Sana, swerte na ko sa gabing ito. Oo naman, ikaw pa. Ikaw yata ang star dito sa bar na ito eh. Kaya alam ko, nakikita ka ngayong gabi. Sige na, friend, oh. Naghihintay na yung mga customers mo. Lapitan mo na. Jack, maaakit sila sa kagandahan mo. Ano, ayos na ba ang makeup ko? Ang suit ko? Pwede nang makabingwit ng matabang isda? Ikaw, friend, ah. Hindi ka pa rin naniniwala sa ganda mo. Tingnan mo naman, pag nandito ka, ikaw ang pinipili. Dahil maapil ka, friend. Di gaya ko, puro matanda na may mabahong hininga. Walang pagpipilian, friend. Pag hindi ka naman pumayag sa isang customer, magagalit ang boss natin kung nagreklamo sila. Yun ang hirap sa mga customers natin, no? Kung minsan, hindi sila nagbibigay ng tip. Kaya hindi tayo makaipon. O sige na, naduduling na yung isa yun, no? Naghihintay sa'yo. Ha? Oo nga, friend. Kumakaway na sila. Sana, makakuha ka rin ng isa sa kanila para kumita ka rin. O sige, bye! O sige, dyan ka na. Swerte talaga ng friend ko. Iba nang maganda dahil hindi siya nawawala ng customers. Sana, meron na rin akong customer para sa akin. Dad, Ay, naku, nakakapagod talaga ang trabaho. Lalo na kung may operation kami. Gusto ko sanang maglibang pero naghihina pa ang katawan ko. Kaya bukas ko na lang pupuntahan yung chicks na dancer na. Talagang hindi ako magsasawa sa kanya. Naibibigay niya ang kailangan ko. Kahit palandalian lang na ligaya. Bukas ng gabi pupuntahan ko siya. Dahil hindi ako papasok. Gusto ko lang magpahinga para
hindi hilala o manghina si Manoy. Kailangan kong lakas para hindi niya ako pagtawalan at sasabihin na senior na ako. Palabal pa ito. Kahit magdamagan pwede pa. Kaya magpapahinga na ako sa kwarto ko. Miss, ano bang pangalan mo? Pwede mo bang malaman? Oo naman. Ako si Lily. Ikaw, ano rin bang pangalan mo, Pogi? Si Darrell. Matagal ka na bang tatrabaho dito? Oh, hindi naman. Magdadalawang linggo pa lang ako dito eh. Ikaw naman, sa tingin ko, di ka pa sanay dito, no? Oo nayaya lang ako ng mga kabarkada ko. At ngayon lang kami pumasok sa ganitong lugar. Sinasabi ko na nga ba eh. Kasi yung iba, yung dating mga customer, nako, dakma agad sila sa mga babae dito. Ganun ba? Bakit dito ka pumasok? Bakit pumasok ka sa ganitong trabaho? Sana sa mall o kaya sa mga fast food chain ka nagtrabaho. Sinubukan ko ang nag-apply sa sinabi mo. Pero hindi ako natanggap dahil hindi ako nakatapos. Kaya dito ako pumasok at natanggap ako agad. Wala na kasi ako magulang. Yung ate ko naman may asawa na. Kawawa ka naman pala. Huwag kang galala. Pag nakapasok ako sa serbisyo, tutulungan kita. Kailangan na mahanap ka ng ibang trabaho. Masisira lang yung pagkatao dito. Oh, salamat sa iyong malasakit sa akin, ha? At ikaw ang unang lalaki na nagmalasakit sa akin ng ganyan. Sana nga, makaahon na ako dito. Kawawa naman ang apo ko. Nakatulog na sa paghihintay niya. Ano man ang mangyari sa Darrell na yun, hindi man lang tumawag para hindi mag-alala ang apo ko. Teka, gigisingin ko na lang si Nadia para doon na lang siya matulog sa kwarto niya. At hindi siya papakin ng lamok dito sa salas. Nadia, apo, gumising ka. At doon ka na matulog sa kwarto mo. Nadia, Nadia. Nadia. Lola, bakit po? Dumating na ba si Darrell? Asan po siya? Ay naku, apo. Hindi siya dumating. Tingnan mo ang oras, oh. 12:00 pasado na ng hating gabi. Kaya sige na, lumipat ka na dun sa kwarto mo. Hindi na darating yun. Walang hiya. Pangako niya, nadadalawin ako, pero 2 gabi nang hindi pumupunta rito. Humandang lalaking yon. Hindi ako lalabas pag pupunta siya dito. Hindi ko siya kakausapin, Lola. Apo, bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag. Baka importante ang ginawa niya, kaya hindi kanya nadalaw. Hindi ako naniniwala sa kanya. Sabihin niyo sa kanya, Lola, na wag na siyang magpapakita sa akin kailanman. Mag-usap muna kayo ng masinsinan bago ka magdesisyon, apo. Palagay ko naman may mabigat na dahilan kaya hindi siya nakarating. Sige na, doon ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na at may pasok ka pa bukas. Opo, Lola. Pasensya na kayo sa akin, ha? Pati kayo nadadamay na mapuyat dahil sa pag-alala ninyo sa akin. Sige na, Lola. Matulog na kayo. Sana huwag ka nang magtagal sa ganitong trabaho. Mahihirapan lang iyong katawan. Lalo na pag may mga customer na manyakis. Salamat sa iyo. Mabuti kang tao at alam mo kung gaano ang hirap na dinaranas ko tuwing may customer na naglalabas sa akin. Niyakap mo ko. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Yan ay pasasalamat ko sa iyo sa kabutihan ng puso mo. Sana makahanap ko ng maging kapalaran ko na kaya mo. Ha? Ano ba itong nadarama ko? Biglang nagbago ang aking nararamdaman. Oh, bakit ka natahimik dyan? Kinakabahan ka ba sa kaya ko? Hindi naman. May bigla lang akong naalala. Teka, may nobya ka ba? At biglang na lang naalala mo? Baka magalit? Lily, hindi siya ang naisip ko, kundi ang daddy ko. Ganun ba? Wag mo na siyang isipin. Kung gusto mo, ay lumbas tayo at dalhin mo ako sa motel para magawa mo ang lahat ng gusto mo.
O ano, payag ka ba, ha, Darrell? Sagutin mo ko. Payag ka ba? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oo, ano, Darrell? Gusto mo bang lumabas tayo? Para magkamasakin lahat ng gusto mo, hmm? Kon, Lily. Sige. Ano ba itong nadarama ko? Parang biglang nagbago ang nararamdaman ko sa babae nito. Bigla ko na in love. Pero paano na si Nadia? Oo, may sinasabi ka ba dyan? Ano ba yun? Sabihin mo naman sa akin, oh. Ha? Wala. Ang sabi ko yung maganda ka. Nakakaakit ka talaga. Ganun ba? Ang mabuti pa ay heto ang sagot ko sa'yo. Lily. Lily. Sige, tama mo na yan, ha? Ilabas mo na ako dito para maibigay ko sa'yo ang ligaya na hinahanap mo. Oo, Lily. Sandali at magpapaalam na ako sa mga kasama ko para wala silang masabi sa akin. Sige, ikaw ang bahala. Hihintay na lang kita dito para lalabas na tayo. Papunta sa langit. Pare, lalabas kami ni Lily. Ano, dito muna kayo o kukuha rin kayo ng partner ni... Siyempre. Para matikman naman kami ng luto ng Diyos, pare. Para man natin, hindi lang ikaw yung makakatikim. Kung gaano kasarap pare, yun. kung ano-anong sinasabi mo. Basta, mauna muna kami. Sa bagay, marami pang chicks dyan na makukuha ninyo. Ayos ka, Bats, ha? Talagang sinunggaban mo hanggang si Lily. Alam mo, type ka rin niya pa rin eh. Pero mas type niya ako. Ha? Pero pare, sa'yo na. Alang-alang sa pagkagabi natin. Sa'yo na niya. Yung jackpot mo, Parts. Kaya sulitin mo lang ibabayad mo sa kanya. Ha? Siyempre, Pards. Ngayon ko lang masusubukan to eh. At kukwento ko na lang sa inyo bukas kung anong mangyayari sa akin ni Lily. Okay, Parts. Happy landing, ha? At ipuhos mo lang yung lakas mo para maging masaya ka, ha? Sige, Pards. Aalis na kami. At sana sumunod na rin kayo ha. Para maranasan ninyo ang sinasabi mo, Pards. Sige, mauna na kami ni Lily. Nalalabas. Sige, Parts. Nakatulong na pala ako dito sa sopa. Talagang hindi yata pumuntang lalaking yung dito eh. Sinusubukan niya talaga ako. Naiinis na ako sa iyo, Daryl, ha? Manda ka. Pag pumunta ka rito, talagang hindi kita kakausapin. O, Nadia, apo. Hindi ka pala pumunta sa kwarto mo. Nakatulog ka pa dito. Lola, hindi na ba dumating si Daryl dito? Bakit hindi niyo ako ginising? Hindi nga, apo. Kaya lumabas ako para tingnan ka. Ay, nandito ka pala sa sala. Visit talagang lalaking yun. Hindi pa siya nagpapakita sa akin. Nakalimutan na niya ako eh. Pag pumunta siya dito, Lola, hindi ko na siya gustong kausapin. Ay, ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, apo. Huwag mong ibigay lahat ng pagmamahal mo para hindi ka masyadong masaktan kung hindi kayo magkatuluyan. Nakakainis talaga eh. Hindi man lang siya mag-text kung anong dahilan niya. Bakit hindi siya pumupunta dito? Hintayin mo na lang siya. Sigurado naman na pupunta yun dito pag wala na siyang ginagawa. Sana nga, Lola. Sana rin kapani-paniwala ang dahilan niya kung bakit hindi siya nakakarating dito sa bahay. Magpaliwanag siyang mabuti. Kung hindi, bahala siya sa buhay niya. Lily, pinarigaya mo ako ng gusto. Talagang hindi ko malilimutan to. Ha? Totoo ang sinabi mo, Darrell? Nagustuhan mo ang ginawa natin? Oo naman. Ngayon ko lang naranasan ng ganito na paligayahin ng isang tulad mo. Bakit? Wala ka bang nobya? Kaya wala kang alam sa pakikipagtalik? Meron akong nobya. Pero hindi namin ginagawang ganito. Basta halik lang at iyakapan. Ganun lang ginagawa namin. Ano? Kung ganon, ako ang unang babae na nagpatikim sa'yo ng ligaya? Oo, Lily. Kaya kung pwede, ayaw ko nang humiwalay sa'yo. Ayaw kong magkakalayo tayo. Oh, sige. Kung gusto mo, ay mag-live-in na tayo para lagi kitang paliligayahin. Ha? Mag-live-in? Pero hindi pa pwede. Dahil wala pa akong trabaho.
Mag-graduate lang ako sa susunod na linggo. Oo, kung ganun. Mag-live-in na lang tayo pag may trabaho ka na. Asahan ko yan, ha? Hintayin kita. Sige, payag ako. Kaya papasok agad ako sa trabaho bilang pulis para matupad ang gusto ko na mag-live-in tayo. Ay, hindi pa pala buwi si Daryl. May alas 12 na ng hanggang gabi. Hindi bali at alam ko naman kung nasan siya. Sigurado na nag-enjoy pa sila. At saka wala na rin problema dahil malapit na siyang graduate. Sa susunod na linggo na, hindi rin niya ako binigo sa aking pangarap na maging tulad ko siyang pulis. At sana hindi na sila magpaumaga dahil may pasok pa sila. Dahil nagpra-practice sila para sa kanilang pagtatapos. Hindi ko rin siya matawagan dahil hindi niya nadala ang kanyang cellphone. Makatulog na agad bukas dadalawin ko yung nagpapaligaya sa akin tuwing kailangan ko siya. O ano, friend? Kumusta ang kita mo? Doon sa naglabas sa'yo. Di ba siya kuripot? O hindi naman, friend. Pero, sobra naman na nagpakaligaya ang loko. Dahil noon lang yan naranasan ang makipagtalik sa babae. Pero alam mo ba, ginanahan rin ako sa kanya. Dahil macho at gwapo pa. Ito ha? Naku, mabuti pa sa'yo at kumita ka na. Pero sa akin, isa pa lang. Pero kuripot pa. Ano? Aba, kung ganun ay malas mo, friend. Hindi bale, baka sa ibang araw ay titiba ka rin at maging maswerte. Ay naku, sana nga friend. Para makaipon naman ako. Para sa aking pagtanda. Pareho tayo na nag-iipon. Kaya sana rin ay lagi akong swertehan sa mga customer na naghahanap ng panandiliang aliw. Kaya lang friend, hindi gaya noon na mabilis ang kita, no? Pero ngayon, kulang ang trabaho para sa mga tao. Kunti na rin ang naglilibang. Tama ka. Sana babalik yung customer ko na yon. Dahil may pangako sa akin, pag nakapasok sa trabaho, ay mag-live-in daw kami. Huh? Talaga? Baka niloloko ka lang, friend. Sabi mo, magiging pulis yun. Di ang hanapin na asawa niya ay yung disenteng babae. Hindi yung kagaya natin na GRO lang. Hindi maipagmamalaki yun, di ba? Maaga na lang akong pupunta sa presinta. Baka tumating ang aming batas na opisyal para tingnan ang mga dapat na militero. Tapos na rin si Daryl. Kaya pwede na siyang mag-training siguro para maging ganapan siyang miyembro ng kapulisan. Good morning, Dad. Iyo. Makakita kayong pupunta sa presinto. May meeting po ba kayo? Oo, iho. Akala ko umagain kayo ng uwi pero hindi ko na malaya ng pag-uwi mo. Ganun ba, Dad? Mabuti at maaga rin akong nagising. Kung hindi ay hindi ko na kayo makakausap. Oo, bakit iho? May kailangan ka ba? Sige, sabihin mo. Alam ko, kailangan mo ulit ng budget, hindi ba? Opo, Dad. Tatalawin ko sana si Nadia. At ibibili ko ng bulaklak dahil nagtatampo na yun. Hindi ko ulit natupad ang pangako ko na kakain kami sa labas. Oo, tamang-tama, iho. Sumahod kami kahapon. Bibigyan kita ng allowance mo. Hayaan mo, Dad. Pag nakapasok na ako sa serbisyo, ay mapapalitan ko rin ng mga nagastos ninyo sa Naku, huwag mong isipin yan, iho. Importante sa akin ay makapagtapos ka ng iyong kurso. At nang makapasok ka na sa trabaho at maitaguyod mo ang iyong magiging pamilya kung mag-aasawa ka na. Oh, bakit dito ka pumunta sa bahay? Akala ko ba, doon sa warehouse mo ako pupuntahan? Ay, siyempre, namimiss na kita at gusto ko kasama. Dahil day off ko ngayon at may lugar na pupuntan tayo. Mamamasyal tayo para malibang tayo. Ah, ganun ba? Ah, sige. Sandali at maliligo ako. Saka na ako magbibihis. Okay, sige. Ihintayin kita. Siguro nagulat ka. Nabigla mo akong nakita at
dinalaw kita sa bahay ninyo. Oo nga eh. Kaya natutulog pa ako nang dumating ka. Dahil alam mo na, nagpuyat ko kagabi. Siyempre, nagtrabaho ako. Alam mo, wala na akong problema doon sa anak ko. Nagtatapos na siya. Kaya hindi ko na problema ang gagastusin niya. Kunti na lang ang ibibigay kong allowance niya ngayon. Ganon? Kaya, pwede mo nang dagdagan yung binibigay mo sa akin para di naman ako magipit. Dahil sinabi mo naman na pinag-aaral mo pa ang anak mo, kaya naghintay ako. Oh, di na ako kukuha ng customer. Oo, mabuti naman kung nagsasayaw ka lang. Dahil gusto ko kasi ako lang naman ang titikim sa'yo. Baka maisipan ko bang ilibin kita. Ha? Totoo yan, ha? Wala nang bawian. Dahil gusto ko naman na ma-enjoy ang pamamasyal. Pagod na kasi ang katawan ko sa trabaho ko. Kaya salamat sa iyo kung tutuparin mo ang sinabi mo na magli-live-in na tayo. Ayun si Lola Iday. Nandiyan kaya si Nadia. Alam ko na nagtatampo yun dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya. Lola, magandang umaga po sa inyo. Ay, ikaw pala, Darrell. Mabuti naman at dumalaw ka dito. Ilang araw ka nang hinihintay ni Nadia, Ay, bakit ngayon ka lang pumunta rito? Yun po sanang ipapaliwanag ko kay Nadia. Nandito po ba siya? Ay, oo. Nandito si Nadia. Halos hindi lumalabas dahil sa sama ng loob. Dahil hindi mo siya dinadalaw ng ilang gabi. Ay, nako. Maraming gabi kaya siyang naghintay sa'yo. Kahit text, hindi mo raw sinasagot. Kaya nga po Lola, gusto ko po siyang kausapin para humingi ng dispensa sa kanya. At di ko siya nadadala. Ang mabuti pa ay pumunta ka na doon sa kwarto niya at katukin mo para makapag-usap kayo ng masinsinan. Opo Lola. Sana maalis po sa kanyang pagdududa sa akin para maayos po ang aming relasyon. Ay, yan na nga bang sinasabi ko Pero hindi naniniwala. Ipinipilit ang kanyang dahilan. Kaya ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Opo Lola, salamat po. Sana maunawaan po ako ni Nadia. Dahil hindi ko naman siya niloloko Mahal na mahal ko po siya. Nadia? Nadia? Nandito ako. Pwede bang mag-usap tayo para malaman mo ang dahilan kung bakit di ako nakakapunta rito sa inyo? Nadia? Nadia, kausapin mo naman ako. Huwag ka nang magalit sa akin. Dahil importante yung pinuntahan ko. Gumawa pa ako ng mga projects at naipasa ko rin naman. Kaya wala na akong problema sa graduation ko. Nadia, buksan mo naman ang pintuan. Pag-iusap. Para maipaliwanag ko sa iyong lahat-lahat. Nadia! Nadia! Anong nangyayari sa'yo? Nadia! Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ano yun? Nadia! Anong nangyayari sa'yo dyan? Nadia! Kailangan ko nang buksan ng pinto. Nadia! Lola Iday! Halika kayo dito! Lola! Si Nadia! Ano ba? Nadia! Nadia! Apo! Sige po Lola, tulungan niyo ako para maibaba si Nadia. Alisin ko ang tali sa liig niya. Nagpapakamatay siya. Nadia, Apo! Bakit mo ginawa ito? Sige, dalyan mo! Bilisan mo! Yung tali sa leg, alisin mo! Opo Lola, Nadia! Nadia! Bakit mo ginawa Bilisan ito? mo, Darrell! Kailangan dadalhin natin siya sa ospital! Opo Lola, sandali. Ibababa ko po siya. Naku, patay na yata si Nadia! Huwag po kayong mag-alala Lola. Isusugod natin siya sa ospital para mailigtas pa ang buhay niya. Anong sabi mo, Daniel? Nasa ospital si Nadia. Bakit ano bang nangyayari sa kanya? Wala po Dad. Hindi lang niya siguro kinaya ang lungkot niya. O ano bang ginawa niya? Bakit siya nasa ospital ngayon? Kuwan po Dad. Nagtangka siya na titilin ang kanyang buhay. Mabuti na lang at dumating ako. Baka patay na siya ngayon. Ano? Bakit siya nagtangkang magpakamatay?
Ano bang problema dyan? Kasi po dating dahil sa busy ako sa practice namin at mga projects na ginagawa ko, hindi ko siya nadalaw ng 2 gabi sa kanila. At nakalimutan ko pa yung pangako ko, nakakain kami sa labas. Ba? Hindi, bumalik ka doon sa ospital. Baka makausap mo siya at may paliwanag mo sa kanya ang ginawa mo. Opo, Dad. Alam ninyo, masyado siyang matampuhin eh. Hindi ko lang siya nadalaw. Naghinala na raw na may ibang babae sa buhay ko. Ano? Bakit totoo ba na may ibang babae ka sa buhay mo? Dad naman, hindi po totoo na may ibang babae sa buhay ko. Kung gano'n ay kausapin mo siya at sabihin mo na kahit hindi mo siya dadala o dinadalaw, siya lang babae sa buhay mo. Opo, Dad. Pupunta ko ngayon sa ospital para malaman ko kung nagkamalay na. Tsaka ko ipapaliwanag ng lahat. Sana maunawaan niya ako. Lola, kumusta na pong naging ni Nadia? Pwede na ba siyang makausap? Oo, Daryl. Nililap siya dun sa kwarto na pagpapahingaan niya ng ilang araw. At saka, ko na siya iuwi sa bahay. Mabuti kung pwede ko na siyang makausap, Lola, para malaman niya ang totoo at hindi siya laging nagdududa sa akin. Yun na nga, Daryl eh. Pinapayuhan ko siya pero hindi naman nakikinig kung ano ang nasa isip, yung pinagpipilitan. Ang hirap kong kausap si Nadia kasi, Lola. Kahit ano yatang sabihin ko, hindi niya ako nauunawaan. Pagpasensyahan mo na siya, Daryl. Dahil mahal na mahal ka ng apo ko. Kaya ang gusto niya ay lagi kayong magkasama at magkausap. Sana bigyan niya ako ng pagkakataon, Lola, na unawain ang ginagawa ko. Dahil malapit na pong graduation namin. Hayaan mo, Daryl. Hindi ako titigil na magsasabi sa kanya na huwag siyang maghihinala ng kung ano-ano. Dahil wala naman siyang nakikita na masamang ginagawa mo. Mabuti naman at gising ka na. Kumusta nang pakiramdam mo? Sana huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Sana maghintay ka. Dahil sinabi ko naman sa'yo na marami akong gawain sa nalalapit na graduation namin. Dumating ka pa. Sana, hindi mo na ako dinala dito sa ospital. Aray, hindi ko na madamang sakit ng kalooban ko. Nadia, huwag mong sabihin yan. Alam mo naman na mahal kita eh. Kaya huwag kang magduda sa akin. Paano naman kasi? Hindi ka tumupad sa pangako mo. Kakain na tayo sa labas. Kalimutan mo rin pati anniversary natin. Alam ko, pinagpalit mo na ako sa ibang babae. Wala yun, Nadia. Ikaw lang babae sa buhay ko. Kaya maniwala ka sa akin. Totoo ba yung sinasabi mo yan? Baka dahilan mo lang yan para hindi ako magalit sa'yo. Maniwala ka naman sa sinabi ko, Nadia. Ikaw lang nasa puso ko. Ayan mo, pag may trabaho na ako, magpapakasalagad tayo para hindi mo na ako paghinalaan. Nadia po, naintindihan mo bang mabuti ang sinabi ni Daryl sa'yo? Ikaw lang ang babae niya. Mabuti sana, La, kung totoo yung sinabi niya sa akin. Madali lang ang gumawa ng dahilan eh. Ay naku, Apo, sa pagmamahalan, kailangan ang tiwala sa isa't isa. Pag nagdududa ka, ang malinaw na wala kang tiwala sa kanya. Hindi naman sa ganun na wala akong tiwala sa kanya, Lola. Pero hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang mabuti pa ay magbihis ka at pupunta tayo sa simbahan. Humingi ka ng tawad sa Diyos dahil nakagawa ka ng malaking kasalanan. Kung Lola, hintayin natin si Daryl na pumunta rito para may kasama tayong pupunta sa simbahan. Ay naku, Apo, hindi yun pupunta rito. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Baka bukas na siya pupunta rito. Ha? Bakit po, Lola? Saan na naman daw siya pupunta? May dadaluhan bang okasyon? At isasama niya yung daddy niya? Hindi mo ba alam, Apo, na ngayon ang graduation nila? Ha? Lola? Bakit ka umiiyak? Graduation niya para... Bakit hindi man lang sinabi sa akin? Di halata na nagsawa na siya sa akin, La. Ay naku, Apo,
Napakamatampuhin mo naman. Alisin mo ang ugali mong yan. Dapat na magtitiwala ka sa nobyo mo. Ikaw lang ang gumagawa ng problema mo eh. Hindi si Darrell. Oh, friend. Kumusta yung senior na pulis na karelasyon mo? Matagal ko nang hindi nakikita ah. Nagkita na kami nung isang araw. Tapos na kasi ang problema niya sa anak na pinag-aaral. Tapos na rin daw. Kaya isipin din niya ang kanyang sariling kapakanan. Kaya pwede na kaming magkita kahit anong oras niya gusto. Ay, ganun ba? Buti pa sa'yo at may reserba. Ako, naghihintay lang kung may maligaw na customer. Hayaan mo lang, friend. At darating din ang swerte sa iyo. Bakit ako? Naghintay ako na may maakit sa akin at pwedeng makipag-live-in. Ha? Ang ibig mong sabihin ay, nagsabi na sa'yo, yung matanda na maglilibin na kayo? Oo. At alam mo, sinabihan niya ako na pumunta doon sa bahay niya at titira daw ako doon sa bahay niya. Naku, nakakaingit ka naman, friend. Kailan kaya ako makakatagpo ng gaya ng sayo? Malapit ka na palang umalis dito sa beer house, no? Oh, syempre naman, friend. Matagal na akong naghihintay nang may mag-aahon sa akin sa ganitong ori ng trabaho natin. Ngayon, meron na. Naku, hindi ko na siya pakakawalan pa. O ano, Pards? May napasukan ka na bang trabaho? Teka, nag-exam ka na ba sa board? Hindi pa nga. Wala pa kasing pinadala sa akin para pambayad sa pag-review. Kaya ito, tabay muna. Pero kung minsan nag-i-escort ako sa mga politiko, lalo na sa panahon ng eleksyon. Ganun ba? Ako naman, kahit wala pang result ng board exam, ipapasok na ako ng dad ko. O di, mabuti ka pa. Magkakaroon ka na ng trabaho. Hindi mo na problema. Kung saan ka maghanap ng trabaho mo, hindi ka na mag-i-standby. Hindi gaya ko. Maghihintay pa ng perang papadala ng uncle ko para sa babayad ng exams. O ano, Pards? Pwede ba tayong uminom ng konti dito sa bahay ninyo? Ayaw naman. Pero wala yung inay ko rito eh. Nagbakasyon sa mga kapatid niya sa Maynila. Kaya walang magbabawal sa akin ngayon. Libre ako. Sige, bumili lang tayo ng alak at pulutan para makapag-inuman tayo. Dahil matagal na naman tayong hindi magkikita. O, na, bili lang tayo. Oh, Nadia, nakabihis ka. May lakad ba kayo ni Darrell? Sana huwag kayong magpapagabi, ha? Opo, Lola. Huwag kayong mag-alala. Sandali lang po ako. May gusto rin akong bilhin sa mall eh. Sige, Apo. Ang gusto ko, ganyan, lumabas ka at maglibang. At sana maging maayos na ang relasyon ninyo ni Darrell. Dahil wala naman siyang ginagawang masama. Hayaan niyo, Lola. Ako na po ang bahala dyan. Naisip ko na hindi dapat nasirain ko ang buhay ko sa walang kwentang tao na hindi alam na pahalagahan ang nagmamahal sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Nadia? Ayaw mo na ba kay Darrell? Ganun ba? Di ko alam, Lola, pero kikilatisin ko muna ang ugali niya kung magkakasundo kami. Dahil iba na ang ugali niya ngayon eh. Ikaw ang bahala kung ano ang iyong desisyon. Hindi ko pakikialaman. Salamat po, Lola. Kayo lang naman ang nagmamalasakit at nagmamahal sa akin ng tunay eh. Salamat la, ha? Pumasok yung mamaya. Isasama kita doon sa bahay para hindi na tayo magbayad ng motel. Ha? Binigla mo naman ako? Naku, tiyak na hindi ako papayagan na umalis kung walang papalit sa akin. Kaya kailangan ko muna magpaalam bago ako sumama sa iyo. Ganun ba? Sige, ikaw bahala. Pero huwag ka nang makipag-table, ha? Dahil pagkatapos mong sumayaw, iuwi kita. Ano? Malinaw? Oo na, para tumigil ka na sa pagkukulit mo sa akin. Talaga bang maglilibin na tayo? O, tingnan mo yan. Ikaw kayo lang makulit. Tanong ka ng tanong. Isasama ba kita sa bahay ko kung hindi tayo maglilibin? Oh, sige, kang bahala. Basta tuparin mo ang pangako mo dahil aalis na ako sa trabaho. Kaya ikaw na ang bahala sa aking pamumuhay. Siyempre,
Kukulin ba kita kung hindi kita kayang buhayin? Eh, huwag ka magalala. Sagot kita. Dahil na-inlove na rin ako sa'yo. Dahil din, ang galing mong magpaligaya. Matagal ko nang hindi nakikita si Lily. Hinahanap-hanap ko ang ginawa niya sa akin. Pag nagpupunta kami ng motel, nakakabaliw ang kanyang galing doon. Hindi ako magsasawa sa kanya. Oh, Daryl, nandito ka pala? O ano, kumusta ka na? Okay lang ako. Kaya lang, namiss na naman kita eh. Kaya pupunta ako dito sa kinaroroonan mo. Ganun ba? Teka, kumusta naman ang graduation mo? Mabuti naman. Masaya. Natapos ko rin ang kurso ko. At mag-a-apply ako agad bilang polis. Oh, sige Daryl. Oh, ano ngayon ang gusto mo? Magsasawa ka na naman para mawala yung pangungulila mo sa akin? At alam ko na, nagigil ka na naman sa akin, no? Siyempre naman, Lily. Gusto ko yun. Talaga? Oh, Daryl. Daryl. Daryl! Nadia, ikaw? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Lily, nandito ako dahil hinahanap ko ang ginawa natin sa motel. Baka pwede ka ngayon? Sige, magsawa ka kung gusto mo. Para maalis ang pangungulila mo sa akin. Lily. Daryl. Daryl. Daryl! Anong ibig sabihin nito, ha? Siya ba ang babaeng ipinalit mo sa akin? Nadia, kuan, magpapaliwanag ako sa iyo. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Malinaw na sa akin ang nakita ko na naghahalikan kayo! Nadia, Daryl, siya ba ang sinasabi mong nobya mo? Maganda pala siya eh. oo Lily, siya ang nobya ko. Dati! Pero ngayon, hindi na. Kaya magmula sa araw na to, break na tayo! Ano? Magbe-break na tayo, baka ituloy mo Hindi na! Nagising na ako sa aking kapaliwan sa'yo, Daryl. Masakit man sa akin ang nakita ko. Pinuputol ko na ang relasyon natin! Pero bago ako aalis, ito ang para sa'yo! Sige! Ituloy na ninyo ang ginagawa niyong kabastusan! Diyan na kayo! Nadia, sandali lang! Nadia, mag-usap muna tayo! Nadia! Oh, Nadia, bakit ganyan ang itsura mo na umuwi? Anong nangyari sa lakad ninyo ni Daryl? Lola, nahuli ko sila sa akto ng babae. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo, Apo? At ano ang ginawa mo nang makita mo sila? Pinutol ko ng relasyon namin ni Daryl, Lola. Nasampal ko siya. Akala ko ba mahal mo si Daryl at ipaglalaban mo ang iyong pagmamahalan? Hindi na, Lola. Dahil nagising na ako sa aking kapaliwan. Hindi ko pala siya dapat pagkatiwalaan. Taksil siya. Ay, naku, Apo. Baka naman, Apo, naman. Mag-isip-isip ka. Huwag kang mag-isip ng masama. Ay, gaya nung una mong ginawa noon na kamuntik mo ng ikapahamak. Lola, huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi na mauulit yon. Dahil masisira lang ang pangarap ko kung ibubuhos ko lahat ang panahon ko sa isang lalaking manloloko. Ang ibig mo bang sabihin ay nag-break na kayong dalawa ni Nadia? Pero iho, Huwag na kayong magkalala, Dad. Oo. Wala na akong pakialam. Kahit anong gawin ni Nadia. At hindi ako apektado dahil may kapalit na siya. yan ba? Pwede bang ipakilala mo siya sa akin, ha? Yan ba ang mong nobya? Opo, Dad. Alam po ninyo, kung makikita ninyo, magtataka kayo dahil para siyang artista. No, talaga. Sige, dali mo siya rito sa bahay. Para makilala ko naman ang magiging manugang ko. Pero kailangan na
makapasok ka muna sa serbisyo bago ka mag-asawa. Opo, Dad. Talagang gusto kong maging pulis na tulad ninyo. Alam po ninyo, inspirado ako nang makilala kong babae ngayon. Talagang ibang-iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Ganun ba? Oh, sige. Iintayin ko na ipakilala mo siya sa akin. Yung bago mong nobya. Alam mo, friend, hindi ka na mahihirapan na sumayaw. May bago ka naman na kinuha ni boss eh. Bata pa, talagang maganda. Mabuti kung may kapalit na ako. Dahil hindi na ako sasayaw mamayang gabi. Ha? Ano ibig mong sabihin? Tuloy na ang pagsama mo sa senyor na yon? At maglilibin na kayo? Oo. Oo, friend. Kaya naghanap agad ng kapalit ko si boss. Kaya pasensya ka na, friend. At iiwanan na kita. Gusto ko kasing tahimik na buhay. Na iisa lang ang pagsisilbihan ko. Nako, swerte mo, friend. Hindi ka na maghihirap sa buhay mo. Di gaya ko, tuloy pa rin ang trabaho ko dito sa beer house. At maghihintay din ako ng aking magandang kapalaran na gaya sa'yo. Huwag kang mag-alala, friend. Dadalawin kita doon sa bahay ninyo. At magkwentuhan tayo. Pwede na ulit tayong maglakwatsa at mamasyal. Uy, friend, sama mo naman ako kung mamamasyal ka para malibang din ako at nang hindi kita mamiss. Oo naman. Basta hindi ko kasama yung matanda. Alam mo, si Roso pala yung matanda. Pagkasama ko siya, hindi pwede na tumingin at makipag-usap sa mga lalaki. Syempre naman, friend. Natatakot yung matanda na ipagpapalit mo siya. Kaya mag-ingat ka dahil hindi ka na maghihirap. Mahalin mo siya at pagsilbihan. Nadia, ako. Ngayon ay tapos ka na rin sa iyong pag-aaral. Ano ba ang plano mo sa buhay? Pag-iisipan ko pang mabuti, Lola, kung papayag ako dun sa suggestion ni Mami na dun ako magtatrabaho sa ibang bansa. Bakit hindi ka pumayag? Ay naku, apo, pagkakataon mo na yan. Mas mabuti doon. Mas malaki pa ang sahod pag naroon ka, makakapiling mo na ang maamin mo. Pero la, kung aalis ako dito, papaano kayo? Maiiwan kayong mag-isa dito. Sino ang mag-aalaga sa inyo, la? Apo, matanda na ako. Pwede ko naman natawagin dito ang isa mong pinsan para samahan niya ako. O kaya, yung tiyahin mo na matandang dalaga. Sigurado, papayag yun. Oo nga pala, no, Lola? Sige, puntahan natin at kausapin ko para pumayag na dito siya tumira. At ako na ang bahala sa inyong pamumuhay. Magpapadala po ako ng pera sa inyo. Ay nako, ang masasabi ko sa'yo, Apo, isipin mo ang iyong magandang kinabukasan para makalimutan mo si Daryl. At doon ka na rin humanap ng tapat na magmamahal sa'yo. Opo, Lola. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at paggabay sa akin para hindi ako mapahamak at maging maganda ang buhay ko. Rose, nandito ba si Lily? Dahil wala na siya dun sa tinitirhan niya. Hindi ka na bumalik dito. Naghintay siya sa'yo dahil may pangako ka, pero wala ka. Ano bang nangyari sa kanya? Nag-abroad ba siya? Kaya hindi na rin siya nagtatrabaho dito. Naku, Daryl, iniuwi na siya ng kanyang daddy. Kaya nahuli ka ng dating. Naunahan ka na. Hindi pwede, Rose. Sabihin mo sa akin kung anong number niya at tatawagan ko siya. At kami ang maglilipin. Hindi yung matanda. Ang dapat niyang makapiling. Sige. Ibibigay ko yung number niya at ikaw na ang bahalang makipag-usap sa kanya. Pero ewan ko kung pwede pa siyang kumalas dun sa matanda dahil may kaya yun, no? At magre-retiro na. Kaya ko pa siyang bawiin sa sugar daddy niya. Alam ko naman na may pagtingin siya sa akin eh. Sa bagay, tama ka. Pero hindi ko alam kung pwede mo pa siyang agawin dun sa sugar daddy niya na nagmamahal ng tudo kay Lily. Naku, Lola, malapit na ako umalis dito sa lugar natin. Buti na lang at pumayag si auntie na kasama ninyo
At yung isa pang pinsan ko na maging kasama nyo dito sa bahay. Ay, oo, Apo. Sana, lagi kang tumawag sa akin. Pero, hindi ako mangungulila sa'yo. Sana, maging masaya ka dun sa pupuntahan mo. Siyempre naman na. Ang daming lugar kayong magaganda roon na pwedeng pasyalan. Kaya maglilibang po ako doon. Ay, oo, Nadia. At mag-ingat ka doon, ha, sa iyong pupuntahan. At lagi kang magpasama sa mami mo kung saan ka pupunta para hindi ka maligaw. Nakikita mo naman sa TV na maraming lugar na malalawak ang pasyalan at malalayo sa kabahayan. Huwag kayong mag-alala, Lola. Basta, manalangin po tayo na sana ligtas ako doon sa anumang panganib at gabayan nila ako sa pagpunta ko sa ibang bansa. Ay talagang yan ang gagawin ko. Dahil malayo ka sa akin, kung matutuloy ka na magtatrabaho sa abroad. Salamat, La. Sana ganun din sa inyo. Hindi kayo pababayaan ng may kapal na maging malusog palagi at malayo sa anumang kapahamakan. Sana, La, huwag kayong malungkot dito, ha. Pag wala ako dito. Dahil lagi ko kayong tatawagan at magbibideo call tayo. Hindi ko makontak si Lily. Saan kaya siya? Baka ayaw siyang bigyan ng cellphone para hindi siya matawagan ng dati niyang mga customer. Hindi pala mapagkakatiwala ng babaeng yun eh. Mas pinili ang sugar daddy niya kaysa sa akin. Ngayon ay nagsisisi ako kung bakit hindi ko na sinuyo si Nadia. Pero pwede ko pang balikan si Nadia. At alam ko, mahal pa rin niya ako. Kaya pupuntahan ko siya bukas para makausap po at makipagbalikan sa akin. Sana tanggapin pa niya ako. Sana. Sino ba? Dari? Ikaw pala. Halika, tuloy ka dito sa loob. Magandang araw po, Lola. Nandito ho ba si Nadia? Pwede ko ba siyang makausap? Ay naku, Dari. Wala na siya dito sa ating lugar. Mag-iisang linggo na. Ha? Saan po siya nagpunta, Lola? Pwede ko ba siyang sundan doon sa pinuntahan niya? Ay, Juan Daril hindi naman dito sa Pilipinas siya nagtrabaho, kundi sa abroad. Dahil naroon ang mami niya at siyang nangumbinsi kay Nadia para makapagtrabaho sa abroad. Alam niyo, Lola, hinintay ko po si Nadia na balikan ako. Siguro nagsawa na siya sa aming relasyon kaya pinutol na niya. Hindi mo siya masisisi, Dari. Dahil minahal ka niya ng husto. Pero binaliwala mo. Kaya nagdesisyon na mag-abroad na lamang para makalimutan ka niya. Ha? Sa bagay, hindi ko naman siya binalikan. Kaya ang alam niya, hindi ko na siya mahal. Pero hinahanap ko pa rin siya. Lola, kung sakaling tumawag sa inyo, pwede bang pakisabi na gusto kong magkabalikan kami? Pakiusap po, sabihin po ninyo sa kanya. Darrell, iho, mabuti at lumabas ka na sa kwarto mo. May importante akong sasabihin sa iyo. Ano po yun, Dad? Sige po, makikinig ako sa inyong sasabihin. Alam mo, iho, matagal na rin akong malo. Kaya gusto ko rin may makasama ko sa buhay. Dahil kung sakaling mag-aasawa ka na, sigurado na hindi mo rin ako maaalagaan. Okay lang sa akin, Dad. Kung mag-aasawa kayong muli. Nagsakripisyo na kayo para sa akin eh. Tinatapos ninyo ako. At naipasa ko rin ang board exam. Kaya wala na kayong problema. Pwede na kayong magretiro. At ako nang papalit sa inyo. Oo, iho. Ikaw na nga ang hirirekomenda ko. Para may trabaho na kaagad. Oh, sana mag-ipon ka muna bago ka mag-asawa. Iho. Oo naman, Dad. Sandali lang po, Dad. Sabi ninyo ay mag-aasawa na kayo. Sino po bang babaeng pinalit ninyo kay Mami? Kailan ninyo ipapakilala sa akin? Kuwan, iho. Nandito na nga siya sa bahay. Kagabi pa. Honey, lumabas ka nga dyan sa kwarto.
nandito na yung anak ko. Oh, honey, siya ba ang iyong... Ikaw? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Siya nga pala, Dad. Kailan naman ninyo ipapakilala sa akin yung magiging asawa ninyo? Ang totoo niyan, kasama ko na siya kagabi. Teka, tatawagin ko. Honey, halika nga rito. At nandito yung anak ko. Lumabas ka riyan. Honey, nandyan na ako, ha? Siya ba ang sinasabi mo? Ikaw? Bakit iho? Kilala mo ba si Lily? Ang Lily, ang anak ko, si Daryl. Ikaw pala ang bagong asawa ni Dad. Sana hindi mo siya sasaktan at mamahalin mo at pagsisilbihan mo siya. Mabuti naman at pumasok na si Dad sa presinto. Pwede ba, Lily? Huwag mo nang sabihin kay Dad na nagkaroon tayo ng relasyon. Oo nga eh. Buti na lang at kininditan mo ako. At di napansin ng dad mo. Ikaw kasi ang bagal mo. Sinabi ko na sa iyo na pagod na ang katawan ko at gusto ko ng tahimik na buhay. Huwag mo nang isipin yan. Basta gawin mo ang lahat para maging maligaya ang daddy ko habang nandito pa siya sa ibabaw ng mundo. Oo naman, Daryl. At syempre, ayoko nang bumalik sa ganoong trabaho. Kaya kahit hindi ko mahal ang dad mo, ay nagkunwari ako para ako ay supportahan niya sa aking mga pangangailangan. Mangyayari yan. Basta sundin mo lang ang gusto ng dad ko. At ano man ang gusto mo, ay maibibigay niya sa'yo. Oh, paano ka na? Babalikan mo ba ang iyong dating nobya? At siya ang iyong pagkakasalan? Wala na siya dito, Lily. Nasa abroad na siya. Kaya maghahanap uli ako ng aking mamahalin pag may trabaho na ako. Oh, ganun ba? Pasensya ka na. Dahil hindi na kita nahintay. At alam ko naman na hindi mo ko pwedeng maipagmamalaki sa mga kaibigan mo. Dahil magiging pulis ka na. At hindi ang kaya ko ang gusto mong kasama habang buhay. Kundi isang desenteng babae. At malinis pa. Apo, kumusta ka na dyan? Nakapasok ka na ba ng trabaho mo? Opo, Lola. Okay dyan. Kumusta naman ang iyong kalagayan? La, huwag kayong malulungkot, ha? Ay nako, Apo. Talagang nalungkot ako dahil matagal tayong nagkasama tapos bigla ka nalang umalis. Pero mas mabuti naman yon kaysa isipin mo na ang ginawa ni Daryl sa'yo. At alam mo, Apo, pumunta dito si Daryl at hinahanap ka niya. Lola, ayoko na pong masaktan. At saka wala na akong tiwala sa kanya. Kaya sabihin niyo po na hindi na ako babalik dyan. Ha? Ang ibig mong sabihin, hindi na tayo magkikita, Apo? Wag naman na hindi ka magbabakasyon dito, Apo. Dahil mangungulila ako sa'yo. Oo naman, Lola. Pwede naman akong magbakasyon at magkikita tayo. Pero ayokong sabihin niyo kay Daryl na babalik pa ako dyan, ha? Ganun pala ang gusto ba? Na hindi ko ipaalam na babalik ka dito. Sana, matagpuan mo na dyan ang tamang lalaki para sa'yo. Sige po, Lola. Maghahanda na ako sa pagpasok ko sa trabaho. At huwag kayo mag-alala. Tatawag ako ulit sa inyo. I love you, Lola. Bye. Bye, Apo. Mag-ingat ka. Sa palagay ko, ay hindi na rin nalulungkot si Nadia dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang nobyo. Sana makalimot na siya. Sa nakikita ko, ay masaya naman si Dad sa piling ni Lily. Talagang hindi pa rin nawawala ang pagtingin ko kay Lily. Pero hindi na pwede. Kailan kaya ako makakahanap ng aking magiging kapalaran? At nang magiging masaya na rin ang buhay ko. Maayos na rin ang relasyon ni Dad at si Lily. Kaya hahayaan ko nang maging masaya ang kanilang pagsasama. Sana bumalik si Nadia sa akin.
para magkatuloyin kami. Sana nga, kami pa rin ni Nadia. Oh, ano friend? Nakahanap ka na ba ng maging partner mo sa buhay? Ay, bilisan mo na para hindi ka naman mahuli sa biyahe. Ay, yun nga ang problema, friend eh. Walang magkamali na pumatro sa akin. Baka tatanda na ako na walang nagmamahal sa akin. Ay, naku ha. Huwag kang mawala ng pag-asa. Alam ko na magkakahanap ka pa rin. Manalangin ka. Baka marinig ka ng Diyos sa sarili mo at magkakaroon ka ng makakasama sa buhay. Oo nga no, friend. Matagal nang hindi ako nananalangin eh. Kaya hanggang ngayon, wala pa akong natagpuan. Di gaya mo na may nagmamahal na sa'yo kahit senior na siya. Ay, ikaw talaga. Naingkit ka naman sa akin. Hayaan mo at tutulungan kita para dumating na ang magmamahal sa iyo. Teka friend, hindi ka pa ba buntis? Para may aanakin ako at ituring kong anak. Ay, ewan ko. Mahina yata ang matandang yun. Pero ayos lang. Kahit di pa kami magkaroon ng anak. Para mag-enjoy pa ako sa buhay ko. At makapaglakwat siya sa gusto kong lugar na marating. Sa bagay, mas mabuti yung iisa lang muna ang yung inaalagaan. Kaysa may anak ka, nahihirapan ka naman sa pag-aalaga ng matanda at ang iyong magiging anak. Teka, saan ka ba pupunta? Sana libre mo naman ako sa mall. Yun lang pala eh. Oh, sige. Pero dalian natin ha. Para masundo ko yung matanda dahil kakain kami sa labas. Ano? Pwede ba akong makikain sa inyo? Para masubukan ko rin kumain ng masasarap na pagkain. Lily, matanong nga kita. Wala bang pinapakitang masama ang aking anak sa'yo? Wala naman. Dahil mula umaga hanggang gabi ay nasa trabaho siya. At pagdating naman, diretso na siya sa kwarto niya. Hindi ka ba niya kinakausap o inutusan mo lang sa mga trabaho dito sa bahay? Hindi naman, siguro. Nahihiya siya. Alam mo ba, kumakain siya pag nasa kwarto na tayo. At hinuhugasan na rin niya ang mga ginamit niya na pinggan. Sabagay talagang mahihain niya ang aking anak. Pero pakisamahan mo siyang mabuti para hindi kanya wala siyang masabi sa'yo. Oo naman. Alam mo, minsan sinabi ko na ako na lang maglalabay ng mga marumi niyang damit. Pero tumanggi siya. Baka magalit ka raw kung ako pa maglalaba. Kaya siya na ang naglalaba ng kanyang maruruming damit. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Pero payag ka ba na ipaglabo mo siya? Dahil alam mo, napapagod din yan sa kanyang trabaho. Lalo na sa labas ang kanyang destino. Ganun ba? Sige. Sabihin mo sa kanya. Para pag ikaw nagsabi, sigurado napapayag yun. Aba, hindi pa tumatawag sa akin si Nadia. Ano kaya ang ginagawa niya? Hindi rin nakakalimot na magpadala ng pera para sa aming gastusin dito sa bahay. Ano kaya ang trabaho niya doon? Sana, madali lang ang trabaho niya doon. Sa bagay, nandoon ang mami niya. Hindi rin siya pababayaan sa mga dapat niyang gawin. At siguro, di na rin nangungulila sa akin dahil may mga kaibigan na rin siya doon. At sana, makahanap ng tapat na magmamahal sa kanya para maging masaya ang buhay ng aking apo. Sana nga. Ano pa naman itong si Lily? Pag walang dad dito, naka-shorts lang, napakaigsi. Para bang nang aakit siya. Pero kailangan na di ko siya patulan. Baka kami ang mag-ama ang mag-away. Mabuti pa, lilipat ako ng tirahan para hindi ako matukso sa babaeng ito. Darrell! Halika muna at magmerienda tayo. May iniluto ko at alam ko na magugustuhan mo. Sige na Lily, may importante kasi akong pupuntahan. Kaya bahala ka na dito ha. Pero sandali lang. Para magkausap naman tayo. Sige na, Darrell, parang iniiwasan mo na ako, Ayaw ko manghinalang dad ko sa'yo. Dahil minsan ay narinig ko na nagseselo siya. Mas lalo na kung kanya ng suot mo. Kaya pwede ba?
layuan mo ako, Lily, para hindi malaman ni Dad na minsan ay nagkasama tayo sa motel. Alam mo, nagsisisi ako dahil sa pagmamadali ko ay mali ang napili ko. Akala ko maging masaya ko pag nabibili ko ang lahat ng gusto ko, pero hindi pala. Anong ibig mong sabihin? Iiwan mo ang dad ko dahil hindi ka masaya? Hindi ko kayang magkunwari, Daryl. Ikaw pa rin ang hinahanap ko. At kung gusto mo, ay lumayo tayo at magsama. Mahal ko si Dad, Lily, dahil nagsakripisyo siya. Pinatapos niya ako sa aking pag-aaral. Sa kanyang hinarap ang mag-asawa. Kaya di ko kayang saktan si Dad. Hindi, Lily. Lily, hindi ko nakikita si Daryl. Hindi pa ba siya umuwi dito? Hindi ko pa rin nakakausap. Halos isang linggo na. May sinabi ba siya sa'yo? Sinabi naman niya na ang duty daw ay may panggabi at pang-araw. At hindi kanya natsyatsyempohan nagising. Yun lang ang sinabi. Ganun ba? Hindi ba, Ale? Pupuntahan ko na lang siya doon sa presinto. Para malaman ko baka may hindi siya nagustuhan. Kaya madalang nang umuwi rito sa bahay. Sige, ikaw ang bahala. Wala naman siyang sinasabi sa akin eh. At tanungin mo siya, baka hindi niya ako gusto para sa iyo. Baka nagtaka kung bakit kita nagustuhan. Huwag mo nang iisipin yan. Dahil hindi naman niya ako pinakikilaman sa mga desisyon ko. Kung ano man ang gusto ko sa buhay, hindi siya nangingialam. Kaya walang problema roon. Kung saan ka nang galing o sino ka man, walang problema. Mabuti naman. Kung ganyan, para hindi naman ako naasiwa kung nandito siya. Siyempre, baka tanungin kung anong naging trabaho ko. Di makakaya sa kanya. Hayaan mo na yan. Basta huwag kang gagawa ng bagay na ikasisira ng relasyon natin dalawa. Para manatili ka dito sa bahay. Oo naman, honey. Dahil alam ko na wala akong tirahan. At alam mo na rin na wala akong trabaho. Kaya gagawin ko ang lahat para wala kang maipipinta sa akin. At aasahan ko naman na hindi mo ko ipagpapalit sa ibang babae, ha? Sana nga. Alam mo, dito na kita pinuntahan, pare. Sa presinto. Dahil alam kong oras ng duty mo. Ha? Bakit, pare? Ano bang kailangan mo? May problema ka ba? Wala naman, pare. Basta may hihingin akong pabor sa'yo. At sana hindi mo ako hiyain. At para hindi ako magtampo sa'yo. Okay, pare. Ikaw pa. Ano ba yun? Alam mo, pare, natagpon ko lang babaeng tinitibok ng puso ko. At malapit na kaming ikasal. Kaya kukunin kitang best man ko, pare. Ano ba, pahig ka? Oo naman, pare. Mabuti ka pa at nakahanap ka na ng mamahalin mo. Pero sa akin, may ilan pa ang aking kapalaran. Wala pa talaga. Nako, pare, pihikan kaya da sa babae ngayon eh. Kailangan may nobya ka na para hindi ka mahuli sa biyahe. Baka hindi ka na magkasawa. Masyado kang pihikan sa mga babaeng mamahalin mo. Ewan ko ba, pare? Parang nawalan na ako ng interes na mandigaw. Pero sana makahanap pa ako ng magmamahal sa akin. At binabati kita sa iyong nalalapit na kasal. Sana maging maligaya kayo ng minamahal mo. Salamat, pare. Asahan kita. Huwag mong kalilimutan na ikaw ang pinili kong best man sa kasal ko. At sana sa lalong madaling panahon, pare, makatagpo ka na rin ng babaeng mamahalin mo. Hindi ko akalain na ang nalalaguan ko ng Giyaro ay siyang naging kalipin ng dati ko. Pero hindi na namin pinagtapat para hindi na hiwalayan ni Dad Jillian. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nakita ang babae ng aking pagkakatalan. Kaya naghihintay pa rin ako ng aking mamahal. Hanggang dito na lang, nagpapasalamat. Dahil Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.